Natatawa ako sa mga tagapagtanggol ng China. Mm. Totoo lang. Kasi, ang nakakatawa dito mga kotsero, kesa kampihan nila ang Pilipinas sa issue nito, mas gusto pa nilang kampihan si China para magmukhang inutil si BBBM. Mas gugustuhin pa nilang piliin na kampihan si China para lang magmukhang inutil si BBBM. Ano yung nangyari dito? Kasi mga kotsero, alam naman nating lahat na nangyari na to. Nabalita to kahapon eh. Sabi, BRP Teresa Magbanua sails back to Palawan from Escoda Shoal. Oo, yun daw. The BRP Teresa Magbanua, vessel of the Philippine Coast Guard, has left Escoda Shoal in the West Philippine Sea. Secretary Lucas Bersamin said nung Sunday. So kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Kumuha kayo na account, lagay nyo ba ang account details nyo at pwede kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tapos mga kotsero, nakakatawa dito. Siyempre, para sa atin, medyo, ba't nangyari yan? Di ba? Bakit ganun? Okay, bakit daw? Kasi mga kotsero, kaya sila kaya sila bumalik. Dahil, una, sira-sira na yung Teresa Magbanua. Given naman na yun, Tapos, meron pang inclement weather. Ibig sabihin, sunod-sunod yung bagyo kaya, di ba nakikita? Sunod-sunod do yung bagyo, mga kotsero. 4. Ngayon nga may bago, di ba si Hener? Sunod-sunod. Tapos meron pang ilan pang low pressure area, parang 3 pa yata yun. 4. Sunod-sunod. Oo. Talagang binugbog talaga tayo ng bagyo nitong 2024, mga kotsero. Ibang level. Grabe. So, another is, may mga medical emergencies ka na. 4 ang medical emergency, mga kotsero. 4. Wala nga raw makitang dun Chinese Coast Guard. Meron daw mangilan-ngilan mga maritime militia, parang 11 lang daw yata yun nakita na bago. Kasi nga, may bagyo daw talaga, as in malala. Malala daw yung sitwasyon dun ngayon sa Escoda. So ngayon mga kotsero, eto ngayon si China dahil nga, umalis di ba? Sila ngayon, syempre, talking to their audience, take note ha, mga kotsero. Basta si China, kapag naglabas siya ng press release niya, ang audience niya palagi, yung yung tao nila, yung mga citizens doon sa China. Wag niyo pe-personalin kasi ang ang audience niyan, sila, hindi tayo. Oo. So gusto lang nilang ipakita sa mga audience nila na kami yung may control diyan, ganyan. Kasi sabi ng China, the Chinese Maritime Police will continue to carry out rights, protection, and law enforcement activities in the waters under China's jurisdiction in accordance with the law and resolutely safeguard China's territorial sovereignty and maritime rights and interests, sabi. Kasi, yan yung sinabi nila nung dumaong yung ating BRP Teresa Magbanua. Siyempre, ito yung litanya ng China. Sumuko ang Pilipinas. Binitawan na ng Pilipinas ang Escoda. Yun kanila nang galing yan, mga kotsero. Saan nila galing yan? Oo. Saan nila nang galing yan? Ayan, China said on September 15 that it has indisputable sovereignty over the disputed Escoda Shoal in the West Philippine Sea after the Philippine Coast Guard flagship BRP Teresa Magbanua left the area. Di ba? Para sa kanila, sinasabi nila, sumuko na ang Pilipinas. Amin na yan. Ganun. And then, dito ako natatawa palagi. Tuwing merong balita si China na ganito. Kung merong balita na ganito, merong Pilipino na magsasalsal ng balita. At hindi siya nag-iisa. Marami sila. Pero ito lang yung tututukan ko kasi verbatim sinabi niya. Sabi niya, siyempre, si Bobby Tiglao.
Siya lang naman magsasalsal ng balita na to eh. Ang sabi, Marcos government abandons Escoda Shoal to the Chinese. Ay, may ganun. Biglang may ganun. Talaga? Abandons? O di, by virtue of that logic, kung wala ng Chinese Coast Guard na nakikita doon sa Escoda Shoal, inabandon din ng China pala. Inabandon din pala ng China yung Escoda Shoal kasi wala na naman makitang doon Chinese Coast Guard. Pero mga kotsero, bakit niya sinasabi to? Kasi dahil number one, ang chismis ay meron dong mga binabayaran si China. Hindi ko sinasabing si Bobby Tiglao yun. Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi ko alam. Pero ang sinasabi nila, ang clue daw doon sa mga binabayaran ni China ay kung titignan mo rin yung mga sintomas, parang sakit, parang cancer ng lipunan. Kung titignan mo rin yung mga sintomas, kadalasan daw yung mga binabayaran ng China ay itinutulak kung ano ang propaganda ng China sa Pilipinas. So I don't know, baka ganun. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero ganun yung sistema. Parang ganun na. Nakikita mo ng sintomas. Pero hindi natin alam kung yung ganun ba talaga ang nangyayari. Anyway, ito sabi niya. President Ferdinand Marcos Jr. has several times promised he will not lose an inch of territory in the disputed areas of the South China Sea. In just 2 months, though, the Philippines lost the 2 trillion square inches. Square inches? May ruler ba ako dito? Talaga? Sa dinami-dami ng pwede mong i-mention, square inches. Square inches talaga. At ang result, yan daw ay resulta ng pagiging belligerent. Belligerent. Pagmamatigas daw ng Pilipinas sa China. Imagine mga kotsero, I never thought I'd see the day kung saan ang isang Pilipino ay pagdating sa soberanya, mas ipagtatanggol pa niya ang foreign country kaysa sa Pilipinas. I never thought I'd see the day. Hindi ko in-expect na mangyayari yun. Pilipinas pa raw ang nagmamatigas. Tanggalin mo yung pangalang Marcos. It was a result of the Philippines' belligerent stance towards China. Ba't hindi lang po kayo umalis ng Pilipinas? Doon lang po kayo sa China. Mukhang mahal na mahal nyo eh. Diba? Mukhang mahal na mahal nyo ang China eh. Baka gusto nyo doon na lang kayo. Diba? Wala naman problema sa atin yun eh. Hindi naman natin tao dito. Hindi naman natin sila mamimiss. Diba? Hindi naman natin sila mamimiss. Doon na lang po kayo. Kasi mukhang love na love nyo po si China eh. Tapos, ang issue pa dito, nadamay pa ang Amerika. Sino ba nagsasabing tutulungan tayo ng Amerika? Diba? No one is... Nagsasabi lang naman yan si Amerika eh. Pero humihingi ba tayo ng tulong sa Amerika? We're not. Diba? But anyway, wala naman nagsasabi na hindi nga tayo humihingi ng tulong sa Amerika eh. Ilang beses nag-offer. By the way, take note. Ilang beses po nagsabi, publicly nag-declare ang Amerika na walang problema, eskorta namin kayo. In fact, kinote nga niya dito eh. August 27. Sabi ng US Indo-Pacific Command kay Admiral Samuel Paparo. Sabi niya, walang problema, eskorta namin kayo. Diyan sa pag nagpapatrolya kayo sa West Philippine Sea. Pinatulan ba ng Pilipinas? Anong sinabi ng ating Navy? Ay, hindi. Hindi kami hingi ng tulong. Kaya namin to. Teritoryo namin to eh. Poprotektahan namin teritoryo namin. Yun ang sinabi ng Pilipinas. So, itong article niya is wrong on 2 fronts. Una, hindi tayo belligerent laban sa China. Tayo, ipinaglalaban natin ang ating sovereign rights.
And kahit rights lang yun, mga kotsero, it is nonetheless sovereign. Ibig sabihin, walang ibang bansa ang pwedeng magbawi niyan, magtanggal niyan. It's sovereign. Rights lang yan. Rights lang naman yung ipinaglalaban siya. Tubig lang naman yan. Di ba sabi ni Digonggong? Tubig lang naman yan eh. Sabi ni Digonggong. Kasi hodang tubig yan. Kung tubig lang yan, ba't kating-kati ang China dyan? Kung tubig lang yan. So no, we are not taking a belligerent stance against China. We are only defending what is sovereignly ours. Sovereign rights. May it be sovereign territory or sovereign rights. Point number 1. Point number 2, nag-offer ang Amerika na tumulong sa atin. Hindi natin tinanggap. Legit yan. Kahit saan yung panoorin yan. Kahit saan yung hanapin yan. Hindi ko natin tinanggap. How can we exercise our own sovereignty kung hindi natin paninindigan yung ating independence? Kung kakapit tayo kay Big Brother pag merong trouble. Of course, it is a welcome help, di ba? Na I think would come if the need arises. If the need arises. Oo. But, on another front, mas magandang last resort na sila. Kapag wala na talagang choice. Hindi ko nga makita kung bakit pinagtatanggol ito ni Bobby Tiglao si China. Napakalahin ng China dito sa Pilipinas. Tapos i-claim niya yung buong South China Sea sa kanya. Pati yung nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi lang yung sa atin ha. Sa lahat. Pilipinas, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia. Lahat. Si Malaysia, unti-unti na niyang natututunan yung harsh reality na yan. Si Malaysia. Unti-unti. May mga enkwentro recently sa Malaysia. And they're comparing it to what happened to the Philippines. Yun ang sabi sa balita Parang nangyari sa Pilipinas ang ginawa sa Malaysia. Pero mga kotsero, eto na nga. Puntan ngayon natin yung totoong kwento. Puntan natin totoong kwento sa balita. Una, we have not lost Escoda Shoal. Ito po ang sinasabi ng PCG. We have not lost the territory. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Escoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessels, sabi niya. In fact, if I'm not mistaken, magpapadala nga daw sila today ng isa sa Escoda. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Yun yung sabi sa balita. Panood natin yung balita. Magandang hapon, Ryan. Ano ba ang pagkakaiba sa sitwasyon noong 2012 doon sa Bajo de Masinloc at doon sa Escoda Shoal? Magandang hapon, noong 2012 kasi kung saan nagkaroon nga ng installation sa Bajo de Masinloc ay nagkaroon na yung dalawang bansa, ang Pilipinas at ang China, sa pamamagitan ng United States at na parehas na bumakas doon sa pinagkakaroon ng bakura. Ang Pilipinas umalis. Ang China ay nabiso natin na pagkalipas ng ilang araw, hindi pala talaga sila umalis doon sa bakura at nakontrol na nila yung Bajo de Masinloc. Ito namang sa Tina Shoal ay napilutang umalis itong RT Teresa Magbanwa dahil nga doon sa mga circumstances gaya nung malakas ang alon sa dagat, doon sa mga yung panahon, may hindi favorable para doon sa barko dahil may butas nga at yung supply. Ang pangamba nga natin ngayon, ang pangamba ng nating mga kababayan, yung pag-alis nitong TRT Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal, kung makakabalik pa kaya muli doon sa Sabina Shoal o Escoda Shoal kapag nagkaroon ulit ng deployment ng barko doon. Dahil nga yung nakaraan ay talagang pinalibutan ng mga PCG vessel at ng iba pang mga Chinese vessel yung bakura na yun.
Hindi maaaring ikumpara ang sitwasyon sa Skoda o Sabina Shoal sa Bajo de Masinloc kung saan nakontrol ng China ang lagoon pagkatapos ng standoff sa pagitan ng Pilipinas at Beijing noong 2012. Sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal, tiwala ang Philippine Coast Guard na hindi makukuha ng China ang bahura dahil patuloy pa rin naman silang magpapatrolya sa pinagtatalunang teritoryo. Sa paliwanag ni Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng PCG sa issue ng West Philippine Sea, higit na mas malawak ang Skoda kumpara sa Bajo de Masinloc. Mayroon itong kabuuang lawak na 137 square kilometers at may 2 lagoon kung saan bawat isa ay mayroong 5 entry points. Hindi ito gaya ng Bajo de Masinloc na iisa lamang ang entrance kaya madaling harangan ng mga barko ng China. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, we have not lost anything. Skoda Shoal, no matter how many instances we intend to go there, we can be able to patrol and deploy our vessel. Kung nagtagumpay man aniya ang China sa pagharang sa mga barko ng PCG na magsasagawa ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa, ito ay dahil alam na nila ang destinasyon ng mga barko, kaya madali para sa kanila na ito ay pigilan. If the question is, what about before? We were not able to enter, we were successfully blocked by the Chinese whenever we do the resupply to Teresa Magbanwa. It is precisely because they know where we are heading. They know that we are proceeding to Teresa Magbanwa. That's why they can block the Coast Guard vessels. But right now, there is no reason for us to be blocked. We can go to Skoda Shoal with such total area, and it's almost impossible for the Chinese government to block our intent to patrol the entire vicinity of Skoda Shoal. Ginawa ni Tariela ang pahayag kasunod ng pag-alis ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal matapos ang ilang buwang pagbabantay roon. Sinasabing nagpasya ang PCG na pauwiin muna ang barko sa home port nito dahil sa kondisyon ng mga crew at barko na na-damage matapos banggain ng Chinese vessel noong August 31. Masama rin aniya ang lagay ng panahon sa lugar, kaya maging ang mga barko ng China na nagkukumpulan sa Skoda ay nabawasan rin. Sa huling monitoring ng PCG, nasa 11 Chinese maritime militia vessel na lamang ito at wala na roon ang mga barko ng Chinese Coast Guard, PLA Navy at maging ang kanilang hospital ship. Ang mga Chinese maritime forces, kung ano man ang lakas ng alon, pangit na panahon na pinagdadaanan ng Teresa Magbanwa when she was in Skoda Shoal, that doesn't make them invincible. Kung anong pinagdaanan natin, yun din ang pinagdadaanan nila. Regarding sa malalaking alon, malakas na hangin, malakas na buhos ng ulan, this is the same thing that they have experienced. What I can say is that we have monitored also that the Chinese Coast Guard vessels who were there have also significantly diminished because of the very bad sea condition in that area. Giit ng PCG, napilitan silang lisanin ang lugar dahil sa nagkakasakit na ang kanilang mga tauhan, bunsod ng kakulangan ng supply ng tubig at pagkain. Gayunman, hindi anya ito nangangahulugang inabandonan na nila ang Skoda. Patuloy pa rin naman ang kanilang pagbabantay sa lugar at agad rin silang magpapadala ng barko doon kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Batay sa kanilang monitoring, inabot ng hanggang 4 na taon bago matapos ang reklamasyon sa ibang maritime feature sa West Philippine Sea na inokupa ng China. Reclamation of the Chinese maritime features took them almost 4 years. From 2013 to 2017, this is how long they reclaimed Mischief Reef, Gavin Reef, Quarteron, and other areas. No? Hindi naman siguro marireclaim yan kung in just a matter of hours na wala tayo. Samantala, June, nasa maayos ng kondisyon sa ospital sa Palawan yung 4 na tauhan ng Philippine Coast Guard na dehydrate dahil nga doon sa ilang araw nilang walang o kulang sa supply doon sa barko. Yan po ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, June. So Ryan, ang sinasabi ng Philippine Coast Guard ay napakalawak noong area ng bahura na yon. Ibig sabihin, kahit saan maraming entrance point, pagka sakali ba halimbawa ang papadala tayo ng panibagong barko, doon din ba sa spot na yon ng Teresa Magbanwa magbabantay yung ipapadalang barko?
Sabi ng PCG kanina, hindi naman kailangan doon mismo sa lugar na yon kung saan nag-umangkla yung BRT Teresa Magbanwa ay doon muli siya aangkla. Ang mahalaga kasi doon ay mabantayan ng Pilipinas yung ginagawa doon ng China. Dahil nga matatandaan mo, kaya itiniploy ang BRT Teresa Magbanwa doon sa Sabina Shoal ay dahil nga nagulat tayo at mayroon ng mga nakatapon o idinamp na mga patay na coral doon. At ayon sa PCG, naging matagumpay sila doon sa 5 buwang pananatili doon ng BRT Teresa Magbanwa dahil hindi na nadagdagan yung mga tambak na corals na yon, June. Ibig sabihin, sigurado ang PCG na hindi din babalik doon yung napakadaming barko ng China babalik kung yun. sakasakali na Babalik yun. halimbawa, siyempre may mga intelligence yan, Ryan. Siyempre, parang mas madaming barko, mas mabablock sila doon, Ryan. Yun nga ang problema, June. Nung matatandaan mo, nung nakaraang August, nung katapusan ng August na nagkaroon ng resupply, yung dalawang 44-meter ng PCG, hindi sila natuloy dahil dumating yung ibang mga barko ng China. Dahil nga meron silang may mga naka-estasyon doon bukod sa mga PCG at PLA ay mayroong mga Chinese Maritime Militia na hindi talaga umaalis doon. At meron silang mga military area dito sa South China Sea na kung kailangan ng saklolo, kailangan ng tulong ng barko na nila ay madali silang nakaka-deploy, June. Last na lang, Ryan, Yun yung sa sinasabi ano natin, ito'y para, kumbaga, naging dahilan din dahil sa Scarborough. panahon at sitwasyon ng mga tauhan doon sa Teresa Magbanwa. No? Hindi ba ito naman ay may possibility na may naging usapan ang both parties kaya nagkaroon ng, kumbaga, pag-alis doon ang Teresa Magbanwa at gayon din yung ibang mga barko ng China? Meron bang ganung possibility, Ryan? Isa yan sa tiniyak ng PCG kanina na hindi yung pag-uusap nung nakaraang linggo, nung Miyerkules, ng China at ng Pilipinas ay hindi kasama itong nangyayari ngayon. Ayon sa PCG, talagang matatandaan mo na kapag air supply pa ang PCG nung nakaraan, pero dahil nga sa sumunod na araw ay naging masama na yung panahon kahit yung chopper ay hindi na makapunta doon para makapag-supply. At yun nga, unti-unti nang naubos ang supply ng mga tauhan ng BRT Teresa Magbanwa, June. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlale, nag-uulat mula sa Camp Aguinaldo. So masama talaga pala yung panahon doon ngayon. Sobrang sama, maski China umalis. Hindi maski sobrang sama, maski China umalis, hindi kinakaya. But ito ngayon ang ano diyan, ito ngayon ang and before I go to that point. Probably, hindi naman ako sure. Probably it's also the reason kung ba't hindi nakapag yung swap. Kasi iniisip ko nung una, ba't hindi nag-swap? Ba't hindi magdadaong dadaong si Magbanwa tapos may papalit na isa. Salubong sila, di ba? Pwede naman ganun eh. Probably that's the answer. Baka sobrang sama talaga ng weather dun ngayon. Wala, maski China, wala eh. Maski yung puwersa nila, wala. So, baka yun din yung dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng Kasi that's the most ideal situation na naisip ko eh. Prior to this, prior to the information na dumao nga si Teresa Magbanwa. Inisip ko, ba't hindi nag-swap? Ba't walang kapalit? Baka nga yun yung dahilan. So regardless kung may kapalit or wala pa rin wala makakadaong eh. Wala makakadaong talaga kasi ganun kasama yung panahon. But now, mga Ochero, it's a race. Karera na ngayon yan. Dapat nakabantay na yung Pilipinas. Dapat nakabantay na kasi the moment na umukay na ang panahon, dapat mauna na sila dun. Karera na ngayon yan. Although mas malayo, kasi ang advantage ng China, nandyan na lang sila sa
Scarborough, ang lapit na nila eh. So, karera na talaga. Unahan. And ang problema kasi dyan, kapag nagkaroon tayo ng kasi may dalawa yan eh, de jure and de facto occupation. Kapag de jure occupation natin, sa ating ngayong teritoryo, pero hindi tayo makapag-exercise ng ating laws kasi merong ibang taong nag-occupy. So, ganun. So, unahan na ngayon yan ang mangyayari. Kaya dapat nakabantay rin PCG. At least kung hindi man sa Escoda mismo, sa paligid ng Escoda, dapat nandun. Para kapag bumuti yung panahon, pasok agad. Kasi ganun na mangyayari dyan eh. Merong military outpost na ang China dyan sa may Scarborough, so malapit na sila. Kaya nga pinagtitripan nila yung tawag dito? Second Thomas Shoal eh. Kaya pinagtitripan nila yung Second Thomas Shoal kasi, di ba? Mas malapit. Palapit eh. So, dapat nakaabang na. As in, bantay sa lakay. Dapat ganun ang the moves. Hindi nagkukulang si PBBM dun. Sa aspeto na yun. Kasi sinasabi ni Bobby Tiglao, inabandona na raw yung Escoda Shoal. To? Marcos orders continued presence at Sabina after ship pullout. Ano yan? Ba't may ganyan? Kung sinuko, ba't may ganyan? Diba? Kung may sinuko, dapat wala nang utos. Sinuko na eh. Ang directive ni Pangulo ay i-maintain natin ang ating presence sa Escoda Shoal. Pag sinabing presence, it is strategic presence, hindi lang siya physical. I just want to make clear of that na hindi yung presence natin magpapadala ng isang barko, hindi yon. So it's not just physical, meron pang iba. Lopez then stressed that the pulling out of BRP Teresa Magbanua is not a cause for concern as the government consistently utilizes other measures to monitor Escoda Shoal. And mali yung ganung pananaw daw, sabi ng ni Alex Lopez. Kahit umalis yung Teresa Magbanua doon, it did not diminish our presence dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor or i-cover yung area, yung pagpapalipad ng eroplano, technical surveillance, na hindi lang tayo humingi rin tayo ng tulong sa ating mga allies, how to go about this technical coverage. Uy, so meron na palang ganung ganap. Meron na rin palang tulong sa ating mga allies na nagaganap. So alam nyo mga kotsero, itong mga bagay na to, dapat hindi na kinukwento. Dapat hindi na kinukwento yan guys. Oo, para hindi rin makapaghanda ang China. Alam nyo, minsan yan ang problema natin sa Pilipinas eh. Problema ng mga opisyal natin sa Pilipinas. Minsan masyado madaldal. Dapat hindi na kinukwento yan. Sabihin na lang, oo, meron kaming ginagawa, wag kayong mag-alala. Tapos, di ba? Pwede naman gano'n na lang eh. Kasi yung magkukwento pa ng, wag nang gano'n, di ba? Wag na. Gawin na lang yun. But anyway, yung ito nangyayari sa BRP Teresa Magbanua is just one of the many ways para i-destabilize yung administration ni PBBM. And we all know that. We all feel that. Yun naman yung nakikita natin, obserbahan natin matagal na. Pero mga kotsero, ako, ito lang yung akin. I hope na merong kapalit. Yun lang. Kasi again, ang kalaban natin dito, mas marami silang ships, 300 plus. Ilan lang yung sa atin, wala pang 30. We should outsmart them in other ways. Hindi lang sa lakas ng puwersa, pero sa mga ibang kaparaanan din. Kasi minsan may mga paraan na hindi umuubre. And one of them, actually, is yung pa-presscon. So sana, merong panahon na yung mga opisyal natin would stop telling people what they're going to do. Kasi nakakarating eh. 'Di ba? Nakakarating na nga dahil may mga spies kayo sa loob tapos dadagdagan niyo pa ng press. Diyos ko naman. Wag nang ganun. Wag nang ganun, 'di ba? Wag nang ganun. So mga kotsero, once again, maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Yari YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page.
Jared Pulido ang pangalan nila. See all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?